na nagmamakaawa po ako sa inyo na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. At gusto nyo ba kami na lang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na loob ang ating bansa. Maraming pong salamat. Ang ating mga apo, Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bigyan bulan. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Hindi ibig ko sabihin na magkukulita kayo. Manawagan kayo. Sumaludo kami. Kibangan. Sumaludo ka kibangan. Ay, di ba? Hindi. Hindi kasi sasaludo siya. Mr. President, ang ating taong bayan nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninanakawan. Pero alam ko, thank you. Buksan ko Pero alam ko mga kaibigan, ayaw nyo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam nyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranasan ko na yan nung nilaban na contract sa Zambales, si Governor Magsaysay, 2 beses ako ni-report sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander. Bakit mo pinagdadahan si Governor Magsaysay ng sumusuporta sa MP? Sino binabaliktad? So, sabi ni General Gomez, baka binabaliktad lang. So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot kayo sa posisyon? Ano bang hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano pang hinahanap yung pera? Hindi nyo madadala sa ukayan. Alam nyo, pag-uusapan natin mga kaibigan, ganito. Kasi puro korupsyon nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayon kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para magising sila sa katotohanan, bingi-bingihan sila bawal na magburay. Pwede, murahin mo! Magmura kayo! Okay, ganito mga kababayan. Inuubos ko Huwag mong pigilan! ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo na ang ating bansang Pilipinas, daos pinakamatindi ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, 3 lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. 3 lang gusto ko mangyari bago ako mamatay. Nakita ko ang pagbabago. Una, yung korupsyon. Yung korupsyon, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng korupsyon. Pwede ba yan? Pwede! Pwede! Okay. Pangalawa, komunism. Yung komunista, number 1 mo kalaban yan. Oy, Philippine National Police, Armed Forces of Philippines, bakit hindi nyo ubusin mga MPA? Pero sabi nila, ubus na MPA. Sabi ko nga sa inyo, ang NPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years, 75 years, 100 years, how many years? Hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Ako mismo, karanasan ko yan. Magmula second lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling na mga NPA, yung mga makabayang black na yan.
Ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yan makabayang black. Pero nakatanggap ng malita. May credibility pa ba ang mga makabayang black? Tumanggap. Oy, Philippine National Police and Forces, bakit hindi nyo tingnan ninyo? Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa mesa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya kasabi may kasabihan tayo mga kababayan. Ang mas matalino daw si Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat nga ako bakit mas matalino ang Junior eh. Nasapawan ba yung talino ng kanyang ama ni Senior? Bakit matalino? Kawalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi! Tama hindi! NPA, Liberal Party, Ilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, pinklawan pa. Tingnan nyo. Kaya magaling nga din si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ha? Ang pangatlo ko gustong mangyari bago ko pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang bangat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tanggalin? Pwede! Bayan! Iyon ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay! General Torre! Ay! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga clearance siya. Nagsusubaybay ako siya. Pulis at saka sundalo yun. Sir, sige, kaparan nyo lang trabaho nyo, nasa inyo na ko i-implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years! 68 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung nagdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulong niya sa akin, kayo na ang pag-asa ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaari na intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos sa pamamagitan ng taong bayan. Taong bayan, kumilos tayo dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Wala sa katinuan. Alam niyo may mga addict, wala sa katinuan yan. Ang masakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yun? Ikasiko dito? Andres Disaya. Tingnan nyo mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang mga Andres Disaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na ito ikwento ko sa inyo para maramdaman nyo ang ordinaryo lang ito na Andres Disaya. Ordinaryo lang ito na Andres Disaya. Bumisita ako sa isang detachment. Kaya ang hari-hari doon, yung asawa, hindi naman na kayo may asawa. Inutures lang tumira sa kampo. Siyang nasusunod doon, hindi yung detachment commander. So ganun ang nangyari sa Malacanang. Alam niyo ba mga kababayan, may classmate kasi ang aking anak sa Malacanang sa law staff.
Alam niyo ang ginagawa? Ay, mga putang ina Nakwento nyo! naman ako sa akin. Pumunta na kayo Sinisipa dito, lang putang si ina. Marcos ni First Lady. Sa hagdanan pa yun, sa harap ng tauhan niya. Napakawalang niya. Napakawalang niya yung pamilya Marcos Jr. Wala sila, hindi karapat dapat galangin yan. Totoo po yung kwento na yan. At marami kayong karanasan yan. Na hindi dapat ginagalang unang-una yung mahinang leader. Pangalawa, inubos niya ang kabanang bayan. Kaya dapat taong bayan makinig. Ulitin ko, kung hindi nakiisa ang mga inaasahan nating pinuno, Sa'yo to, sa'yo to. ay dapat itong laban natin ito ay tapos na. Sino dapat ang una natin sisihin? Sino dapat ang sisihin ng taong bayan? Unang sisihin natin Naman naka-live eh. si Secretary Gibo. Sir, may idol, pero ngayon walang iyakan na sa aking paningin. 3 complaint ko sa iyo. Sumulat ako sa iyo. Sinasabi mong busy. Hindi mo nga maayos ang problema ng ating bansang Pilipinas eh. Tapos sasabihin mong busy ka. Sumulat ako 3. Bakit? Mayroong 4.9 billion sa loob ng armed forces sa aming retirement pension benefits. Hanggang ngayon, tinatago nila. Kaya ngayon, bawal ako pumasok ng kampo. It's because of that. Dabawin nyo, putang Personalan nila ako tinitira. Pero lalaban ako habang ako'y nabubuhay sa process, sa aming benefits. Kaya yung mga police, Coast Guard, ano po man, sa akin tumatawag, sir, paano mo ako matulungan? So binibigyan ko ng idea, paano tulungan? Kaya mga kababayan, sana ako ay nakikiusap ang taong bayan, sana lumabas na kayo, kumilos na tayo. Ulitin ko po, sino ba yung mga... Isa pa si General Torre. Talaga hindi ko makakalimutan si Torre. Di ba General Manager siya ng MMDA? Eh bakit hindi natin nakikita dito sa lansangan? Oy, General Torre, nasaan ka ba? Nagwawalay! Ha? Nagwawalis? Dami na PNP chief ka, si Igamo. Nung CIDG chief ka, si Igamo gago. Ang tapang mo. Asan ka na? Wala kang bodyguard. Oh. Kaya sabi ko, panawagan ko sa armed forces at saka Pilipinas National Police, wala naman kayo nagagawa, manahimik kayo! Kasi ang taong bayan, lalong nagagalit sa inyo pag nagsalita kayo. Katulad, ang salita, ganito. Ang salita nila, ganito. Eh, hindi naman na expiration, punjeta. Bakit pinag-uusapan ba yung mga title? Ang pinag-uusapan yung malita. Ay, sus. Kaya nga nagsalita si Ken. I'm sorry, Colonel Trinidad, diretsaan lang ako. Okay na magsalita na nakikiusap ako sa taong bayan na hindi dapat gamitin ng expired. Ano ibig sabihin? Yung certificate nila, pwede bang ibaliwala yan? Yung pangalan nila, ako, sabihin kong ex-secretary ako, ayaw nyo tanggapin. Paano yung order ko? Pag ako namatay, may bandila ako. Ano yun? Yung expired, pag namatayan, may bandila. Tapos sasabihin nyo na, hindi pwede i-title kagaw. Hindi pwede yung gano'n. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo maputakti ng taong bayan, hindi kayo maputakti ng taong bayan, huwag na kayo magsalita. Kasi ang taong bayan nakatingin sa inyong lahat. Nakatingin po sa inyo. Sorry, General Browner, sir. Seniors, alam nyo kasi mga general na kaupo ngayon, contemporaries yan kasi nakala ko 91. General Browner, sir, by June yata ang retirement mo. Welcome. July! Welcome ka. Welcome ba dito, General Browner? Ay, di. Sir, paano yan? Kailangan palaging nakatintin yung sasakyan mo. Pag lumabas ka, General Browner, sir. Sorry, diretsa lang tayo. Huwag natin maligoy-ligoy. General Torre. Yung mga... Busy pa, sir! Anyway, bahala na kayo kung anong niyong gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Pwede ba sa palakpak? Kaya mga kababayan ko Pilipino, ako ay humingi ng awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo na nagmamakaawa po ako sa inyo na sana po magising na kayo na ang ating bayan
po, walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. At gusto nyo ba kami na lang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, mag-isig na tayo sa katotohanan. Lubog na loob ang ating bansa. Maraming pong salamat.